Hi guys! Welcome back to our channel. So today, gagawa tayo ngayon ng Dynamite! Charot, Dynamite. Dami introduction, Dynamite lang pala. So yun, kasi nag-crave siya ng Dynamite. So gagawa tayo ngayon. Okay, so let's go to the kitchen. Let's go to the kitchen. Okay, so first step, ang unang natin gagawin, na unang gagawin pa, di ba? So naglagay na ako dito ng plastic para doon sa mga makakayod natin na naman nung ceiling green. So yung mga buto-buto dito, yung unang natin gagawin, tatanggalin natin siya. Ang pinaka-importante, for me lang naman siguro, no, iniingat na kung di matanggal yung tangkay. Kasi para maganda siya tingnan kapag binalot na doon sa wrapper. So yan, slice natin to. Be careful lang po kapag nag-slice, syempre. Iwasan natin sugatan. So yan na, naglagay na ako ng plastic para diretso tapon na yung mga buto. So yan, tatanggalin lang natin siya. Kahit kayudan lang natin siya hanggang sa maubos yung mga bones buto ng sili. Yan. So, dali lang, di ba? Sabang napakadali gumawa nitong Dynamite na to. Maganda to ng pulutan kapag nag-gigino mo ng barkada. So yan. Basta yung tangkay, ingatan huwag matanggal ang tangkay para maganda tingnan kapag nakano na siya, nakarap na, labas yung tangkay. So pagka ganun lang naman siya, tanggalin lang lahat ng buto. Hindi naman masyadong kamahalan ngayon ang ceiling green. Nabili namin to siguro 4 na piraso, 5 pesos, diba? Mura na rin naman siya. So yan, mga 20 pieces yung magagawa natin. So babalik kami kapag medyo natapos na namin lahat siyang tanggalan ng buto. And then after naman nun is ang gagawin na lang ninyo is ibababad nyo siya doon sa water Depende sa inyo kung gaano nyo ka gusto yung anghang. Pag gusto nyo medyo maanghang, mabilis yung babad ninyo, 30 minutes. Pero kapag hindi masyadong maanghang, 1 hour yung ibabad para matanggal yung medyo anghang. Pero syempre kaya nga siya Dynamite pasabog ang anghang. So yun. Okay, babalik kami. So yun na nga, tapos na natin tanggalin yung mga buto ng ceiling green. So ayan, ibabad muna natin siya. Wala namang exact time kung ilang oras o ilang minutes siya ibababad, depende nga sa iyo yan. Sabi ko nga kanina, gusto mo mas maanghang, edi bilisan mo lang yung babad. Pero kapag medyo hindi ka naman matapang sa anghang, so damihan mo yung babad, damihan mo ng oras yung pagbabad ng sili. So yun. So after nito, habang nakababad siya, so set aside muna natin siya. Set aside muna natin yung sili habang nakababad. So mag-chop muna tayo, maghihiwa muna tayo ng mga ilalagay natin sa loob na palaman, parang palaman. So ito nga yung cheese at saka yung ham. So let's go. So yun, unahin muna natin yung ham. I-slice natin siya ng pahaba kasi mahaba ang sili. So iayon natin siya doon sa size ng ceiling green. So depende nga sa iyo sa palaman na gusto mo ilagay doon sa loob. So yung iba kasi ginagawa nila is giniling na. So since 20 lang naman yan, so siguro mga 3 carry naman. Sayang, so meron pa tayo pang almusal bukas. May pang almusal pa bukas. Diba? Ayan, slice lang naman yung pakaba. Ayan. Dami na nga nito. 6, 9. Set tam lang siya dito. And then next natin yung natin sa kanya, yung slice natin sa kanya. Depende sa iyo kung ano gusto yung cheese. So ito kami yung nabili namin. Ayan. Okay, mura kasi, diba? Okay, cheese. Pili natin siya. Napakadali lang niya.
So yan, pahaba din yung slice natin. Siyempre kayo na makakain, kapalag nyo na. Parang yan siya. Cheesy. So yun, binabad na namin yung ceiling green ng mga siguro 1 hour. Mga ganun, 1 hour. Para lang hindi masyadong maanghang kasi yung iba dito sa family members, di masyadong fanatic ng mga spicy. So yan. So ngayon, mag-wrap na tayo. So yun lang. Para ka lang nag-wrap ng lumpia. Ganun lang din yun. Depende sa'yo kung ano gusto mong style. So yan. Ako tinutupi ko muna siya ng ganyan. Nilalagay ko itong sa muyang sili. Hindi yung ating palaman. Wow, ang sarap. Yan, di ba sabi sa inyo, pagpahalang, sakto siya doon sa size ng birding sili. So yan, lagyan natin itong ham. Di ba? Putol. A few moments later.